Ikot, hanap ng storya ng magandang balita. Rain or shine. General Santiago, isang batang Maynila, isang batang Tondo, nag-inspection po sa mga presintong nakakasakop sa District 1 at District 2 sa Tondo, Manila. Ito po yung MPD Station 1, MPD Station 2, at MPD Station 7. So, inuna po ng inspection yan, yung MPD Station 1. Sa pag-inspection niya sa MPD Station 1, sinabi niya tuloy-tuloy yung anti-criminality campaign, anti-illegal drugs operations, at ordinance implementation. Pinuri nga po ni General Santiago ng Buting District Director ng Manila Police District ang mga kabang ni Lieutenant Colonel ng pamunuan ni Lieutenant Colonel Ronald De Leon. Lalo-lalo na po yung Oplan Disiplina, yung pagpapatupad ng orderliness, road and public safety sa Tondo, Manila. Yung palagiang pagpapatrolya, motorcycle patrolling, kasabay ng ordinance implementation bilang bahagi naman po ng Safer City Initiative. So, sa pagpapatrolya ni Lieutenant Colonel Ronald De Leon, yun nga po sinasabi natin na lagi natin na i-feature na paninita sa iba't ibang mga traffic violations at ang pagsasaayos sa maluwag at matiwasay na kalsada at bangketa. Yun yung campaign against obstruction. Saan sa 3 buwan nag-warning na po siya. Nung nakaraan, ang sabi ni Hepe, no warning policy na. Kaya nung nag-ikot siya at yung mga obstruction sa bangketa, may mga sumakop na ibang establishment o pinasuhan. Yung mga iba't ibang uri ng sasakyan na nakita naman yung illegal parking, lalo na yung mga nakabalagbag sa kalsada, double park, mga nakaparada na nasakop na yung bangketa, tinikita naman po ni Hepe. Yun, sabi ni sa pag-inspeksyon ng ating Buting District Director na si General Santiago sa MPD Station 1, pinuri nito yung hakbang ni Lieutenant Colonel Ronald De Leon at sinabi na tuloy-tuloy lang dahil ang feedback ng mga netizens, mga batang Tondo ay maganda. Sabi nga po niya, yung 100 magandang komento, may mag-comment na 2 o against, hindi na po masama yun. Normal lang naman po na magpayag yung ating mga kababayan ng kanilang kagustuhan o mga kanilang komento patungkol po sa Oplan Disiplina. Talaga naman ito si Lieutenant Colonel Ronald De Leon ay talagang sikat na hepe dahil sa kanyang masigasig na pagpapatupad ng mga illegal na ordinansa, lalo na po yung obstruction. Dahil sabi nga po, nakasanayan na masikip ang kalsada at bangketa sa Tondo, ito po, daan-daan na inaayos na. Naging katuwang na rin po ngayon ni Lieutenant Colonel Ronald De Leon ng Manila LGU, mga tawan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Yung lalo na po yung engineering, ang DPS na umahakot sa mga ilang beses ng winarningan, pero hindi pa rin nakikisa sa Oplan Disiplina laban sa mga obstruction. Yun, hinahakot, binabaklas sa mga hambalang sa bangketa at kalsada. So pagtapos ng inspection ni General Santiago sa MPD Station 1, tumungo naman siya sa MPD Station 2 na pinamumunuan naman ng sigasig na opisyal, Lieutenant Colonel Gilbert Cruz. Sabi nga kina Hepe, kausap ni General Santiago si Hepe, si Lieutenant Colonel Gilbert Cruz at mga opisyalis ng MPD Station 2, tuloy-tuloy lang yung kanilang effort at kanilang paraan sa pagsugpo sa kriminalidad, pagpapanatili sa peace and order sa nasasakupan ng MPD Station 2, particular na dun sa Tondo, Divisoria. At yun nga po, ang MPD Station 2 ilang beses na rin na top 1 o nangunguna sa EMPO o Enhanced Managing Police Operations sa among 14 police stations sa Manila Police District. So yun, pinuri ni General Santiago MPD Station 1 sa Oplan Disiplina at tuloy-tuloy lang, tsaka yung effort against most wanted persons at ordinance implementation. Yung MPD Station 2 naman, in general, pinuri niya sa pagiging laging top sa Enhanced Managing Police Operations. Pagtapos ng inspection sa MPD Station 2, nagtungo naman siya sa MPD Station 7. Mainit din siyang sinalubong ni na Station Commander, Police Lieutenant Colonel Luke Ventura at mga opisyalis ng MPD Presinto 7. Binigyan niya ng gabay, kagaya nung sa Station 1 at Station 2, personal na gabay na itimon o pangasiwaan ang moralidad, integrity monitoring ng mga personnel. So, present ng hanay ni Lieutenant Colonel Luke Ventura ang kanilang mga
efforts and recent accomplishments sa pagsugpo sa 8 focus crimes na nabalitaan rin ni General Santiago na nagsisiro crime rate ang MPD Station 7 dahil sa effort na malakas na police visibility at yung pagsunod, maayos na pagsunod ni Lieutenant Colonel Ventura sa utos ni General Santiago na panatiliin ang magandang ugnayan sa iba't ibang mga barangay at sa mga paaralan at iba pang mga establishments sa kanilang sasakupan. So, yun, na, sa presentation at sa base sa datos at ganoon din naman sa realidad sa kalsada na ang peace and order sa MPD Station 7 napapanatili na matiwasay at bayapa. Yun nga po, napag-alaman ni General Santiago na from below ranking ng MPD Station 7 sa mga nagdaang panahon, ngayon po ay dahan-dahan ng umaangat sa top 9. Dati madalas daw 14 ranking ang MPD Station 7, ngayon nasa top 9 na. So, congratulate ni General Santiago ang effort ng bagong leadership under Police Lieutenant Colonel Loc Ventura. Tuloy-tuloy lang daw at masaya siya sa efforts ng hanay ni Colonel Ventura. Yung nakangiti yung mga kababayan natin, dating dito, kahit na may problema, mainit ang ulo, napapangiti ninyo. Diba? Maganda yun, maganda impact nun sa community. Impact si Apple. Matagalang, mababait, diba? Magaling mag-is naman. Yung mga pulis sa kabansa. Malaking bagay. Kakalat yun. Pinapaalala lang sa mga pulis natin dito sa Station 7 ang mga bilin ng ating SILG at ng ating Chief PNP, gayon din ng ating RD, ng ating Mayor na kung paano lalo pang mapagtitibay ang samahan ng komunidad at ng pulisya, paano mapapababa ang krimen, paano masusolve ang krimen, at yung tamang pakikitungo ng ating mga pulis sa ating mga kababayan na dumudulog dito sa istasyon para humingi ng tulong o masolusyonan yung kanilang problemang kinaaharap. So, pag-inasad nila yung mga efforts nila, sir. Ito pala yung station na to, dati number 14. Nakakatuwa na from number 14, number 9 na sila ngayon. Sabi ko, there is always room for improvement naman. So, malay mo, sabi ko sa mga tao dito, lalo sa station commander, sa susunod ay maging tumaas pa yung from number 9. Diba? So, kung mapukaw mo yung 1 to 3, ma-maintain mo yung 1, 2, and 3, mula dun sa dating number 14 at number 14. So, ang laking pagbabago. So, ibig sabihin, pagka ganun, epektibo yung pangunguna mo sa mga tao at namomotivate mo yung mga tao natin para magtrabaho. Personal, constant, and close supervision sa mga tao natin para mas lalo silang sipaging magtrabaho. Yung moral and welfare na sinasabi na ating Chief PNP, kasama na yan sa trabaho ng pagiging commander. Sir, lastly sir, yung instruction mo na pakikipag-ugnayan sa barangay at sa mga eskwelahan, sir, stricto yung hepe, sir. Sir, ano bang ang guidance mo sa kanila at papatuloy mo paalala sa kanila, sir? Ang sabi ko sa kanila, you keep in touch always with the community we serve. Kahit na sinong mga stakeholders yan, engage nyo sila. May direct communication kayo, kaya ang bilin ko, lalo na sa mga latest announcement ng ating Chief PNP at ng ating SILG, bilin ko sa mga pulis natin, gumawa kayo ng chat group sa mga eskwelahan, sa mga community leaders para mabilis ang komunikasyon. Sa mga beat patrollers natin, sa mga PCPs, ganun din, kung sino yung mga shift in charge sa mga security ng mga eskwelahan, mga commercial establishments, meron din silang chat group, Viber group man siya or Messenger para mabilis ang responde o aksyon ng pulis at mabilis na maiparating yung hinaing ng ating mga kababayan para lalo pang mapababa krimen sa kanilang nasasakupan. Sir, isang general na Batang Tondo, nag-inspection ngayon, sir, sa mga police station dito sa Tondo, Manila, sir. Kamusta, sir, yung araw mo ngayon? Masaya at satisfied ako sa performance ng ating mga commander. Nakikita ko naman kung paano nila napapababa ang krimen dito. May mga period tayo dito na almost 55% o 54.87% ang reduction ng crime natin, lalo na dun sa 8 focus crime kung saan ay weekly nire-review ng district at ng ating regional headquarters. Salamat, sir. Salamat po.
So, yan po ang ilan sa mga aktibidad ng ating buting District Director Kamakailan. Maliban po doon sa kanyang sunod-sunod na pag-inspeksyon sa mga LRT station sa Line 1 at Line 2 para naman masiguro ang kaligtasan ng mga mananakay sa LRT stations. Sinipat ni General Santiago yung latag ng mga pulis doon, yung kakatayuan ng mga pulis doon at binigyan ng gabay kung paano mas mapapagaan ang epektibong pagsiservisyo sa ating mga kababayan. So, Station 1, Station 2, Station 7, ang gabay ni General Santiago sa kanyang pag-inspeksyon sa tatlong presinto, yung mga hepe ng mga unit, then mga PCP commanders na gabayan ang mga tauhan, i-monitor ang kanilang integrity at moralidad ng bawat isa, panatiliin ang masaya at payapang pamumuhay kasama ang kanilang sa pamilya dahil sabi niya ang masaya at epektibong pagsiservisyo ay talagang masasakatubagan kapag masaya at mapayapa ang pamumuhay ng pamilya. So yan po ilan sa mga activity ng ating buting District Director na si Police Brigadier General Attorney Arnold Santiago, ang general na talaga namang nangangalsada.